Oh, sige guys, review mode na tayo para sa midterms. Diretso na tayo sa 3D CAD practice para sa week 6. Walang paligoy-ligoy, focus lang. Simulan na natin. Sige, simulan na natin. Week 6, Lecture 1, Question 1. Ang tanong dito, simple lang. Sa mga trim methods, alin daw dyan ang gamit para ayusin yung kanto, yung iskinita, gamit yung dalawang linyang pinili mo? Okay, at syempre, ang tamang sagot, number 1, corner. 'Di ba? Halata naman. Pag corner ang problema, corner ang solusyon. Automatic niyan, puputulin o duduktungan yung dalawang linya para maging isang perpektong malinis na kanto. So, bakit hindi yung iba? Simple lang guys. Yung kyongge, para yan sa boundaries. Yung kiri at sangbun naman para sa sukat, sa length. Wala silang kinalaman sa pag-aayos ng kanto mismo. At ito yung bakit natin kailangan to. Sa totoong buhay, sa CAD, kung yung mga kanto mo hindi pertekto, hindi sarado, nako, siguradong sablay ang 3D extrusion mo. Imbes na solid na piyesa, magiging surface lang yan. Kaya yon, mahalaga talaga na master nyo yung corner tool. Okay, move on na tayo. Question number 2. Ang tanong naman dito, aling trim method ang ginagamit na parang may isang linya kang gagawing pader, yung boundary. Tapos, ikiklik mo lang kung aling side yung gusto mong matira. At para dyan, ang sagot ay number 2, kyongge. Para mas madali, isipin mo na lang na may ruler ka at gunting. Yung isang linya, yun yung ruler mo, yan yung boundary. Tapos, puputulin mo yung kabilang linya na nakadikit doon. Ganon lang kasimple, di ba? Bakit hindi yung iba? Ulitin natin ha, ang corner para sa kanto, ang kilit at chingbun para sa sukat. Ang gyeongke lang talaga, yung may kakayahang gumamit ng ibang linya bilang reference para mag-trim. Super useful to, lalo na sa mga siksik at komplikadong sketch kung saan kailangan mo ng precision. Sige, next item, question 3. Ang tanong, alin daw sa mga option yung paraan para mag-type ka ng eksaktong haba, yung final length na gusto mo para sa isang linya, tapos automatic nang puputulin yung sobra? Ang sagot dito ay number 3. 3. Kiri. Logically, pag sinabing kiri or length sa English, ito yung para mag-set ng, eksaktong sukat. I-type mo lang yung sukat na kailangan mo at bahala na yung software na mag-trim. Ang goal dito, absolute, final dimension. Okay, so bakit mali yung iba? Ito, tandaan nyo to ha, kasi dito madalas magkamali. Ang tsungbon, nagdadagdag o nagbabawas lang yan. Hindi yan nagsiset ng final length. At yung corner at kyongge na pag-usapan na natin, di ba? Walang kinalaman sa numero o sukat. Dito mo makikita kung gaano kaimportante ang precision sa engineering. Dapat laging sakto, bawal ang hula-hula. Let's go! Question 4 na! Kung kanina ay final length, ngayon naman, anong option ang para magdagdag o magbawas ng haba ng linya? Yun yung keyword, magdagdag o magbawas. At para dyan, ang tamang sagot ay number 4. 4. Tsungbun. I-highlight natin to ha. Adding or subtracting. Hindi ito yung final na sukat, kundi yung pagbabago mula sa kasalukuyang sukat. Para mas gets nyo pa, ganito yan. Yung chingbun o increment, para yan sa relative adjustments. Halimbawa, kung 10 mm yung linya mo at nag-input ka ng 5, magiging 15 mm siya. Pero sa kiri o length, kung nag-input ka ng 5, magiging 5 mm yung linya. Kahit gaano pa yan kahaba dati. Gets? Yun yung pinagkaiba nila. So yun, tandaan nyo, ang tsungbun ay para sa incremental na pagbabago. O ayan, at tapos na tayo sa unang lecture. Week 6, Lecture 1, Questions 1, 2, 3, and 4, lahat yan na-cover na natin. Okay, lipat na tayo. Week 6, Lecture 2 na. Ito naman, tungkol sa tables at system parameters. Unang tanong para sa Lecture 2, pag nasa table ka, anong key ang pinipindot mo habang gumagamit ng mouse para makapili ng hiwa-hiwalay na cells para i-merge o i-unmerge sila? Okay, at ang sagot na kailangan yung tandaan dito ay number 1, Control key. Pag hinold mo yung CTRL key, yun, pwede ka nang mamulot ng mga cells kahit hindi sila magkakatabi. Bakit hindi yung iba? Kasi yung Shift key, para yan sa pagpili ng isang tuloy-tuloy na block. Yung ALT at Tab, nako, ibang-iba na yung function nila. CTRL lang talaga, yung para sa paisa-isang pili. Sa totoong trabaho,
Ginagamit to pag gumagawa ka ng Bill of Materials o BOM. Tapos kailangan mong pag-isahin yung ilang cells para magkasya yung mahabang description. Sige, question 2. Napaka-importante nito. Anong symbol ang ginagamit mo para mag-define ng mga system parameters dun sa title block? Yung mga text na automatic lumalabas, alam nyo yun? Ang sagot number 1, thumb, yung ampersand. Kasi pag nakita yan ng software, ang utos sa kanya ay, uy, kumuha ka ng variable, hindi lang isulat mo itong text na to. Super importante nito sa workflow, guys. Kasi imbes na mano-mano mong i-type yung petsa, pangalan ng model or scale sa bawat drawing, gagamit ka na lang ng parameters. Grabe ang tipid sa oras nito at iwas pa sa pagkakamali. Kaya tandaan, pag may nakita kayong automatic yan, hindi mano-mano. Okay, next up, question 3. Alin naman daw sa mga yan ang specific na system parameter na automatic naglalagay ng petsa, yung workdate, sa drawing mo? At ang tamang sagot, number 2, today's date. I-breakdown natin para klaro. Yung and ang nagpapatawag sa parameter. Tapos yung today's date ang mismong informasyon na hinihila niya, which is yung petsa ngayon. Yung ibang choices dyan, mali lang talaga or hindi naman totoong parameters para dyan. So bakit ba itong mahalaga? Nako, napaka-critical nito sa documentation at version control. Sa mga official na engineering drawings, bawal magkamali ng petsa. Yan ang nagtatrack ng history ng mga revision. Okay, heto na. Last question na para sa review na to. Aling parameter naman ang kumukuha ng pangalan ng mismong 3D model at inilalagay sa drawing sheet mo? At ang tamang sagot ay number 4, add model. Ito yung nagpapakita ng super importanteng connection sa pagitan ng 2D drawing at ng 3D model. Direct link yan. Teka, bakit hindi drawing name? Kasi yung drawing name, ang kukunin niyan ay yung file name ng drawing mismo, hindi yung pangalan ng 3D model. At sa engineering, super duper crucial na laging tama yung link ng drawing sa source model niya. Ang model name ang gumagawa niyan para sa'yo. At yun na, tapos na ang Lecture 2. So Week 6 Lecture 2, Questions 1, 2, 3 at 4, lahat yan covered na. So ayan, kompleto na ang cheat sheet nyo para sa Week 6. Tandaan nyo lang to mga keywords na to para sa exam. Corner, pagkanto. Kyongge, pag boundary. Pag multiple cells, control key. At pag automatic na text, laging may and. Kayang-kaya nyo to. Good luck sa midterms, guys! Maya Explainers is brought to you by Basta Mobile World Pinoy Telecom. Kahit malayo, you're never on your own. Alagang sereyal. Mobile World Pinoy Telecom.